Maagang nagbihis si Catlea, at naghanda ng bumaba ng hagdan. Hindi na siya nakatulog pa hanggang umaga, dahil sa kakaisip niya ng kanyang panaginip. Parang andoon talaga siya sa eksena na yun, ngunit hindi niya maipaliwanag sa sarili, kung bakit hindi maalis sa isip niya ang pangalang Sanaya. Hinimas-himas niya ang kwintas niyang suot, bakit niya nakikita ang kwintas niya sa kanyang panaginip? May malaking parte kaya ito sa nakaraan niya. Hindi na siya makapaghintay pa na makausap ang lalaking tumawag. Akmang nasa pintuan na siya palabas ng mansion, nang tawagin siya ni Don Philip. Catlea, saan ka pupunta? Bakit hindi ka muna mag-almusal? Pag-aaya nito sa kanya. Nahiya naman si Catlea, kaya bumalik siya at pumunta na rin sa dining upang kumain. Mamaya na ako kakain, manang, nawalan na ako ng gana. Padabog na tinulak ni Marie ang sariling plato, nang akmang uupo na si Catlea sa harap ng mesa. Marie, huwag kang bastos. Bumalik ka dito, sigaw ni Don Philip sa anak, ngunit parang wala itong narinig. Pasensya ka na, iha, sa inasal ng anak ko. Hindi lang siya sanay na may asawa na ang kuya niya. Okay lang ho yun, tito, naintindihan ko naman ho. Iha, daddy na lang itawag mo sa akin, dahil asawa ka na ni Draco. Sige po, daddy. Kiming sagot niya. Iha, diretsahin na kita. Aaminin ko na hanggang ngayon, hindi pa rin ako naniniwala na may pagmamahal na namumuo sa pagitan ninyong dalawa ng anak ko. Sa loob ng 1 buwan na binigay ko sa kanya, nakahanap na kaagad siya ng pakakasalan. Gusto sana kitang tanungin, may usapan ba kayo ni Draco, na magpapakasal lang dahil sa akin? Nagulat siya sa tanong nito sa kanya. Hindi niya alam kung aaminin ba niya o hindi, pero mainam na yung magpakatotoo, diba? Actually, daddy, may usapan kami noong una, pero ngayon pareho na kaming umami na mahal namin ang isa't isa. Hakalokohan. Nang ganun kadali. O sige, sabihin na nating nagmamahalan na kayo ngayon, pero bakit ka pumayag na magpakasal sa kanya, gayong hindi mo pa alam kung mahal ka nga niya? Ibig bang sabihin iba ang pakay mo sa pagpapakasal sa anak ko? Mahal ko ho ang anak ninyo, at kahit mahirap man iyon paniwalaan, alam ko sa sarili ko na pinakasalan ko siya, dahil mahal ko siya. Iha, hindi naman sa hinuhusgahan kita. Mahal ko ang anak ko, at wala akong ibang hangad kundi ang iiwanan ko siyang may nagmamahal, at nag-aalaga sa kanya. Lumaki si Draco na walang ina, at kahit hindi niya sabihin sa akin, alam kong nagkulang ako ng atensyon, at pagmamahal sa kanya. Ayokong mangyari, na balang araw iiwanan mo rin siya, madamdaming wika ni Philip. Huwag po kayong mag-alala, dad, naintindihan ko po ang saloobin ninyo. Pero sana maniwala po kayong mahal na mahal ko si Draco, at nangangako po akong hindi ko siya iiwan, kahit ano pa ang mangyari. Lamambot ang puso ni Don Philip sa pag-uusap nila ni Catlea. Inaral niya itong mabuti, at diretsahang tinitigan sa mga mata, hanggang sa pagsasalita, at napagtanto niyang seryoso ito sa kanyang sinasabi. Bueno, pagkatiwalaan ko yung mga pangako mo, dahil kapag nalaman ko na niloloko mo lang ang anak ko, hindi ako magdadalawang isip na isama ka sa mga huling araw ng buhay ko. Siya nga pala, kailan ako magkakaapo? Inabot niya kaagad ang tubig, at nilunok lahat. Muntik na siyang mabulunan sa diretsahang tanong nito. Ngayon alam na niya kung saan nagmana si Draco sa pagka-straightforward nitong kausap. Parehas talaga itong mag-ama. Bakit ba sa tuwing kakain siya, sinisira nitong dalawa ang moment niya? Wala pa po kasi sa plano namin ni Draco ang magkakaanak, dad. Baka mas delikado daw po sa amin kung buntis ako, tapos hindi pa niya nahuhuli ang kanyang mga kalaban. Binibigyan po niya ako ng gamot, para hindi mabuntis. Tingnan mo nga ang taong yan, alam niya nang gustong-gusto ko nang magkaapo. Makita ko man lang at makalaro bago ako mamatay. 25 years old na siya ngunit nagpakasal lang, wala naman pala sa plano ang buntisin ka. Makikita ng batang yan, pag-uwi niya. May katwiran naman po kasi si Draco, dad, nagbago kasi ang plano ng pinagtangkan ang buhay niya, kaya mas mainam na rin na sarili lang namin ang madamay, huwag lang yung magiging anak namin. Pero pag nasettle na po niya ang lahat, hayaan niyo po maraming apo ang ibibigay namin sa inyo, dagdag niyang biro dito. Hay! Malalim ang pinakawalan niyang buntong hininga, dahil alam rin ni Philip sa sarili, na isa siya sa mga dahilan kung bakit pinagtangkan ang buhay ng anak niya, at ngayon maging asawa niya, ay nadamay na rin.
Tumungo-tango na lang siya, at matamlay na nagpatuloy sa pagkain. Mabilis ang mga hakbang na pumasok si Katlea, sa BGC Stopover Restaurant. Sa pinakadulo nito'y nakita niyang nakaupo ang dalawang lalaki na magkatabi. Ang isa ay nasa 35 na ang edad, at ang isa na teka parang kilala niya ang matandang kasama nito. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang puso, at pabagal ng pabagal ang kanyang paglalakad, hanggang sa tuluyan na silang nagkaharap-harap. Nang masigurado ni Ellie na nakaupo na ang kanyang boss na babae, ay umupo na rin siya sa kabilang mesa, habang sinusuri ang buong paligid. Hindi naman siya nag-alala sa labas, dahil maraming nakabantay na mga elite warriors na nagtatago lang sa tabi-tabi. Ang importante safe ngayon ang asawa ng boss niya, dahil sila ang sasaktan kung may mangyaring masama sa kanyang iniingatan na asawa. Samantala, takang tiningnan ni Katlea ang matanda, na nakaupo ngayon sa harapan niya. Lolo, hindi ba, kayo yung matanda na nawala ng malay doon sa Forbes Park? Bakit ho kayo nandito? Maluha-luha na umangat ng ulo ang matanda, at humarap kay Katlea. Kanina, kakapasok pa lang nito mula sa pinto, ay hindi na niya mapigilan ang sarili. Gustong-gusto na niyang yakapin ang apo niya. Kamukhang kamukha talaga ito ni Aria na kanyang anak. Napasinghot muna siya bago nagsalita. Katlea, sumama ako kay Mr. Morris, para makausap kita. Nakasalubong ang mga kilay ni Katlea. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May kinalaman po ba kayo sa totoong pagkatao ko? Kinuha ng matanda ang mga lumang larawan sa kanyang pitaka, at binigay ito sa kanya. Pagmasdan mo ng mabuti ang mga larawan na yan, Katlea, diyan mo malalaman ang iyong nakaraan. Dinampot ni Katlea ang mga ito, at tiningnan ng mabuti, hindi siya makapaniwalang magkamukha sila ng isang magandang babae na nasa pictures, na siguro kaedad na rin niya nung kinuhanan ito, at may suot ang kwintas na katulad sa kanya. Sa isa ring pictures, ay katulad din ang mukha ng unang babae, pero may karga-karga na itong bata, na nasa 3 taong gulang kung titingnan. Agad niyang kinuha ang pictures niya sa wallet, nakuha noong maliit pa siya, at kinumpara iyon sa pictures ng babae na may kargang bata. Hindi niya namalayan ang unti-unting pagbuhos ng kanyang mga luha, nang makumpirma niyang magkahawig ang dalawang bata sa pictures. Tiningnan ng mga nanlalabo niyang mga mata ang matanda, na waring nagtatanong. Agad naman itong naintindihan ni Harry. Anak at apo ko ang nasa larawan, Katlea. Ang batang yan ay si Sanaya, at 18 years na namin siyang pinapahanap, ikaw at si Sanaya, ay isa, dir-diretso nitong pagkakasabi. Parang tuluyan ng sasabog ang dibdib ni Katlea sa mga narinig. Lolo, kayo po ang tunay kong lolo. Pero nasaan ang nanay at tatay ko? Akmang yayakapin na sana siya ni Harry, nang biglang, ang sakit. Ang sakit ng ulo ko. Bigla siyang napasigaw at napahawak sa kanyang ulo. Ilang minuto pa nandilim ang kanyang paningin, at agad na natamba. Mabuti na lang at agad siyang nasalo ng lolo niya. Katlea, Katlea, tarantang tawag ni Harry sa apo, pero nawalan na ito ng malay. Namutla si Ellie nang makitang wala ng malay ang babaeng boss. Tiningnan niya si Mr. Morris. Brad, ano na ang gagawin natin? Malalagot ako ni Sir Draco sakaling malaman niya ang nangyaring ito. Kasalanan mo kasi ito kung hindi mo ako pinilit na bigyan kita ng number ni Ma'am Katlea, hindi sana siya nakipagkita sa'yo, paninisi ni Ellie sa kanyang kapatid. Sis, kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo, diba? Sikreto mo na lang ang nangyaring ito, baka mag-overacting yun, sagot niya sa kapatid na si Ellie. Teka, tama na yang bulong-bulungan ninyong dalawa, kailangan nang madala ang apo ko sa hospital, tarantang saway ni Harry sa kanila. Pero paano natin siya madadala sa hospital? May mga nakaabang na mga tauhan si boss sa labas. Nagtatago lang ang mga yun. Tiyak na magsusumbong ang mga yun sa kanya, sakaling ilabas natin ang asawa niya na ganito ang sitwasyon. Sandali, tawagan ko ang aming family doctor, at papuntahin ko dito. Importanten magkamalay siya. Habang hinihintay nila ang doktor, ay pinahiga muna nila si Katlea sa isang couch, sa loob ng isang private room ng restaurant na yon. Di nagtagal at dumating na rin ang doktor upang suriin siya. Kamusta na siya, Dok? Bakit bigla siyang nawala ng malay, pagkatapos sumakit ang ulo niya, tanong ni Harry. Wala namang problema sa kanya.
Sa ngayon kailangan muna niya ng sapat na pahinga, at iwasan ang sobrang pag-iisip. Hindi kinaya ng utak niya ang sobrang pressure na maalala ang nakaraan, kaya nag-trigger ito ng stress, dahilan para mawalan siya ng malay. Doc, may pag-asa pa bang maalala ko ang aking nakaraan? Tanong ni Cattleya nang magising na rin ito. Kanina nang magising siya, napagtanto niyang nakahiga pala siya sa loob ng private room, at nagkataong narinig niya ang lahat ng sinabi ng doktor. Iha, normal na sa tao na habang tumatanda, ay nakalimutan niya ang alaala ng kanyang pagkabata. Ngunit minsan may mga karanasan sa kanyang pagkabata, na hindi kayang kalimutan sa pagdaan ng panahon, at bumabalik ito lalo na kung mararanasan niya ulit iyon. Huwag mong e-pressure ang iyong utak, para piliting makaalala dahil lalo lang itong sasakit. Hayaan mong kusa itong lalabas sa tamang panahon, na kakailanganin mo siya. Napakurap ang kanyang mga mata sa sinabi ng doktor. Yes, Doc. Salamat. Agad niyang sagot, ngunit parang nakatulala pa rin. Niyakap siya ng kanyang lolo Harry, habang tinatapunan ng tingin si Mr. Morris, at agad naman nitong naintindihan. Lumabas muna ang lahat sa private room na yun, at dalawa na lang sila ang naiwan sa loob, upang makapag-usap ng maayos. Sanaya, ang tagal ka naming hinanap ng Lola Selina mo, sabi nito habang hinahagod ang likod ni Cattleya. Lolo, ano po ba ang nangyari sa akin? Bakit ako noalay sa aking mga magulang? Ikaw lang ang nakakaalam ng totoong nangyari sa nakaraan, apo. Tinawagan ako ng mami mo noon. Bago siya nawala. Ang kwintas na suot mo, ang siyang magpapatunay na anak ka niya. At ikaw lang ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng yaman ng pamilya Ferrer at pamilya Colster. Ang daddy Dave mo ay isang Colster, at ang iyong mommy Ara ay isang Ferrer. Kaya naging Ferrer ang apelyido mo noong maliit ka pa, dahil sinadya ng mommy mo iyon. Ayaw niyang madamay ka sa gulo ng daddy mo. Gusto kong malaman mo na makapangyarihan ang pamilya Colster, ngunit mas makapangyarihan ang mommy mo. Lahat ng yaman ng Ferrer ay bunga ng pinaghirapan ng iyong ina. Maintindihan mo ang lahat pagdating ng panahon, apo. Ang mahabang paliwanag ni Harry sa apo, ngunit bakas pa rin ang kalungkutan sa mukha nito. Naguluhan si Cattleya, sa sinabi ng kanyang lolo. Ano ba ang kaugnayan niya sa kay Raven Colster? Tanong niya sa sarili, nang marinig ulit ang sinabi ng lolo niya. Mayroong diary ang mommy mo na naiwan, at ikaw lamang ang makakabukas nun, dahil nasa loob ng kwintas mo nakaukit ang password. Kaya hanggang ngayon hindi namin alam kung ano ang tunay na nangyari, noong mga panahon na nawala sila, dahil hindi namin mabubuksan ang safety box, kung saan nakalagay ang diary ng mommy mo. At ngayong natagpuan na kita, alam kong unti-unti nang magkakaroon ng liwanag ang lahat. Sa ngayon nagpapasalamat ako sa Diyos at natagpuan na kita. Ako din lolo, sobra po akong malungkot nang malaman ko na ampun lang pala ako. Kaya matagal ko na rin kayong hinahanap. Ngunit ngayong nagkita na tayo, pakiramdam ko, pinaglaruan ulit ako ng tadhana, dahil hindi ko man lang maiakap ang aking mga magulang. At ang masakit pa, dahil sa akin, hindi nagkaroon ng hustisya ang pagkawala nila lolo, kahit anong pilit ko, hindi ko talaga maalala. Meron po akong napanaginipan, ngunit paggising ko naging malabo po sa akin ang lahat. At hindi ako sigurado sa panaginip ko. Huwag mong pilitin ang sarili mo, apo. Ang sabi ng doktor, hintayin lang natin, dahil ang tadhana ang nagpapasya, kung kailan kusang lalabas ang iyong alaala. Sumama ka sa amin sa New York, Sanaya, nandoon ang buhay mo mula pa noong ipinanganak ka. Umangat siya ng tingin at nagdadalawang isip. Lolo, may asawa na po ako ngayon, at hindi ganun kadali para sa akin na iwanan siya. Mahal na mahal ko si Draco, lolo, sana po maintindihan ninyo ang kalagayan ko, umiiyak niyang pagkakasabi. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Harry. Naiintindihan kita, apo, kung hindi ka makakasama sa amin sa Amerika, hihintayin na lang namin kung kailan ka uuwi doon. Ngayong natagpuan ka na namin, kailangan muna naming bumalik sa New York, para asikasuhin ang mga negosyo. Ihahanda ko ang lahat doon para sa pagbabalik mo. Thank you, lolo. Mamimiss ko po kayo. Nagyakapan muli sila na parehong umiiyak. Sana magkaroon ka ng pagkakataon, na makita man lang ang lola mo, Sanaya. Namimiss ka na niya. Lagi kanyang bukang bibig sa akin. Gagawa po ako ng paraan para magkita kami, lolo.
Sa ngayon, gusto ko munang itago ang lahat, tungkol sa tunay kong pagkatao. Mayroong nagtatangka sa buhay namin ni Draco, kaya ayoko kayong madamay. At isa pa, kailangan ko munang malaman ang laman ng diary ni Mommy. Hindi natin alam kung sino ang may gawa sa kanila. Baka alam na nila na buhay pa ako. Nauunawaan ko ang ibig mong sabihin, Apo. Alam kong mahal ka ni Draco, at kaya kanyang protektahan. Basta huwag mong kalimutan na tumawag sa amin, sakaling may kailangan ka. Makakaasa po kayong tatawag ako palagi sa inyo, Lolo. Siya nga pala, saan po ngayon nakalagay ang safety box na may lamang diary ni Mommy? Sa pagkakaalam ko, may tinatayong Sun Eye Palace ang Mommy at Daddy mo sa New York. Sa loob ng palace na iyon, may isang nakatagong library, lisa lang ang password ng library na iyon, at ng safety box. Sana lahat maalala mo, Sun Eye, dahil sa'yo lang ipinagkatiwala ng Mommy mo ang tungkol sa palace na iyon. Sinabi noon ng abogado ng Mommy mo, na lahat ng kapangyarihan niya ay ililipat sa'yo, kapag dumating ka na sa edad na 18. Ikaw lang ang susi ng nangyari sa nakaraan, Sun Eye. Matanda na kami ng lola mo, at ikaw na lang ang pag-asa namin, para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng iyong mga magulang. Maghihintay ako kung kailan ka na handa, Sun Eye. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay agad na silang lahat na lumabas ng restaurant na iyon. Ilang oras na siyang nakahiga. Ngunit hindi pa rin siya dalawin ng antok, iyak lang siya ng iyak dahil sa mga nalaman niya ngayong araw, wala na pala ang mga magulang niya. Maya-maya pa ay tumawag si Draco sa kanya. Hello sweetheart, namimiss na talaga kita. Kumusta ka naman dyan? Okay lang naman ako dito babe, ikaw. Kailan ka uuwi? Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Bakit namimiss na ba ako ng baby ko? Medyo, kiming sagot niya dito. Bakit naman mukhang matamlay ang baby ko ngayon? May nangyari ba? Nag-alala na tanong ni Draco sa kabilang linya. Wala naman babe, gusto ko lang may akap ka, parang naiiyak niyang sabi. Sweetheart, may problema ka ba? Nag-alala na tanong ni Draco. Tumahimik muna siya, dahil pakiramdam niya pag nagsasalita siya, talagang mahahalata ng kanyang asawa ang kanyang pagiyak. Gusto niyang kayakap ang asawa sa mga sandaling ito, na nahihirapan ang kalooban niya. Sweetheart, babe, answer me please, andyan ka pa rin ba sweetheart? Anong nangyari sa'yo? God knows na gusto niyang sagutin ang asawa sa mga tanong nito. Ngunit hindi siya makapagsalita ng maayos, dahil pinipigilan niya ang mapahagulgol, agad niyang pinutol na lang ang tawag. Samantala, hello boss. Naalimpungatan si Ellie, nang bigla niyang marinig ang parang galit na boses ng kanyang boss sa telepono. Ellie, sabihin mo nga sa akin. May nangyari ba sa Ma'am Catlea mo? Bigla siyang namutla sa tanong ng kanyang boss. Ano ba ang isasagot niya? Boss, wala po akong alam sa nangyari kay Ma'am Catlea ngayon. Okay naman po siya kanina, baka namimiss lang po kayo, dagdag niyang sagot dito. Alam niyang nagsisinungaling siya, pero nangako siya sa kanyang kuya na walang pwedeng makaalam ng pagkikita nila kanina. Pinapawisan siya ng malamig sa noo. Siguraduhin mo lang Ellie na hindi ka nagsisinungaling, dahil kapag oras na malaman ko na nagsisinungaling ka, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Agad nitong pinatay ang tawag, kinabukasan. Nagising siya na parang mabigat ang katawan, at may kung anong mabibigat na bagay na nakadantay sa kanyang baywang. Nang tuluyan niyang imulat ang kanyang mga mata, ay agad siyang napabalikwas ng bango nang makitang si Draco ang yumayakap sa kanya. Ha? Panaginip lang ba ito ulit? Paanong nandito siya, samantalang kagabi nandoon pa siya sa New York? Kamusta na ang pakiramdam mo sweetheart? Sabay halik nito sa labi niya. I miss you my wife. Tahimik na yamakap kaagad siya sa asawa, na parang iiyak na naman, ngunit agad niyang pinigilan. Ibinaon na lang niya ang mukha, at isiniksik ang sarili sa dibdib nito, para humugot ng lakas. Sweetheart, may nangyari ba noong wala ako? Tanong ulit nito sa kanya. Paano ka nakauwi babe? Akala ko sa susunod na mga araw ka pa uuwi. Pag-iiba niya ng usapan. Kailangan kong umuwi dahil nag-alala ako sa'yo. Di mo man lang sinasagot ang mga tawag ko. Sorry babe, nakatulog na kasi ako, pagsisinungaling niya. Sweetheart, kung ano man ang problema mo, pwede mong i-share sa akin baka makatulong ako. Wala naman akong problema babe, na-miss lang kita, kaya ako nagkakaganito.
Sigurado ka ba? Ngayong nandito na ako, iiyak ka pa rin ba? Bakit, hindi naman ako umiiyak ah? Anong hindi, tingnan mo nga yung mga mata mo, namumugto na sa kaiiyak mo, magdadahilan ka pa ba ha Mrs. Del Puego? Sinabi ko naman. Agad nang pinatahimik ng mga labi ni Draco ang mga labi niya, na may sasabihin pa sana. Yan ang parusa ko sa pagdadahilan mo, wika nito pagkatapos bitawan ang mga labi niya. Bakit ba ang hilig mong halikan ako, sa tuwing nagsasalita? Kasi ayoko nang marinig ang anumang dahilan mo, na masyadong halata. Tsaka siya nitong nilamukos ulit ng halik. Teka babe, nagpupumiglas siya sa paghalik nito. Totoo paano ka nakauwi? Walang imposible sa akin babe. Nasa biyahe na ako kahapon, nang tumawag ako. Gusto sana kitang surpresahin, ngunit ako pala ang masusorpresa sa inasal mo. Halika nga dito, nanggigil ako sa iyo pinag-alala mo ako, kaya may punishment ka sa akin.